ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 23, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines, mahigit 6.7 billion pesos na halaga ng bank transactions ni Vice President Sara Duterte at asawa nito itinuturing na kaduda-duda ayon sa AMLAC. Pamilya Duterte tumanggap umano ng 181 million pesos mula sa isang drug lord ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Vice President Sara Duterte, stockholder at miyembro umano ng Board of Directors ng isang Davao-based company mula 2022 hanggang 2025 ayon sa SEC. ICC Appeals Chamber pinagtibay ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na pagbasura sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa jurisdiksyon sa kaso nito. DOJ Secretary Frederick Vida magtutungo ng Czech Republic ngayong araw upang asikasuhin ang pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Zaldico. Meralco inatasan ng ERC na i-refund ang sobrang singil na 14.17 billion pesos sa mga customer. Metro News, 12 driving school sa Metro Manila binawian ng accreditation ng LTO dahil sa mga paglabag. Sa ating Science and Technology News, pollution warning application ilulunsad ng mga scientists sa South Africa. Lifestyle News, sa Lake Holon sa South Cotabato muli nang binuksan sa publiko. Sa music trivia, karawan ngayon ng mga music icon na nagpasikat ng mga kantang Pretty Woman at Tell Laura I Love Her. Sino sila? Alamin. Balitang kakaiba, chopstick. Nakabara sa lalamunan ng isang lalaki sa China sa loob ng 8 taon. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Aabot sa mahigit 6.7 billion pesos na halaga ng bank transactions ang na-flag bilang covered at suspicious na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Ito ay batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na tinalakay sa impeachment hearing kahapon ng House Committee on Justice. Ayon kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, batay sa kanilang system, database o record, ang mga sinitang bank transactions ay mula 2006 hanggang 2025. Sa naturang halaga ay 3.77 billion pesos ang konektado sa bank account si BP Sara at 2.99 billion pesos naman ang kay Carpio. Sa ulat ng AMLAC, natukoy ang 313 covered transactions at 17 suspicious transactions sa mga account ni BP Sara, habang 317 covered at 16 suspicious transactions naman sa account ni Carpio. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. For Sara Duterte Carpio, number of CTRs, 313, number of STR, 17, total amount involved, 3,772,760,972 pesos and 48 centavos. Total amount of inflow, 1,832,539,360 pesos and 45 centavos.
Total amount of outflow, 1,211,365,529 pesos and 75 centavos. For Manasseh Scorpio, number of CTRs, 317, number of STRs, 16, total amount involved, 2,998,466,740 and 47 centavos. Total amount of inflow, 2,592,904 2,592,904,434 pesos and 24 centavos. Total amount of outflow, 343,315,781 pesos and 7 centavos. Total for both, 630, number of CTRs, 630, number of STRs, 33, total amount involved, 6,721,227,712.95. Hindi ng AMLAC ang pagtaas ng halaga ng mga transaksyon sa mga naunang taon, kabilang ang 208.15 million pesos noong 2007 at pagtaas pa sa pagitan ng 2009 hanggang 2013 kung saan lumampas sa 400 million pesos ang average kada taon. 774 Balita Ngayon. Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Vice President Sara Duterte at ang mga miyembro ng pamilya nito na tumanggap ng milyong-milyong piso mula sa isang drug lord. Sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, tinukoy ni Trillanes ang umunoy drug lord bilang Samuel Uy o Sammy Uy na nakatransaksyon ng pamilya Duterte kabilang na si VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Veronica Kitty Duterte, Hanilet Avancenia, Paulo Duterte at Sebastian Duterte. Sinabi pa ni Trillanes na aabot sa 181 million pesos ang tinanggap ng pamilya Duterte mula kay Uy mula 2011 hanggang 2013. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy. Nakilala rin bilang Samuel Uy. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Sa naturang halaga, 22.3 million pesos ang napunta umano kay VP Sara, habang 15.65 million pesos naman ang napunta kay dating Pangulong Duterte. Iniyag pa ni Trillanes na tumanggap din ng pera na nasa 51.5 million pesos si Davao City Mayor Sebastian Duterte, habang 38.3 million pesos naman umano ang tinanggap ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Meron din ang napunta sa joint bank account ni Hanilet Avancenia, dating Pangulong Duterte at Veronica Duterte na nasa 42.62 million pesos at 10.65 million pesos ang napunta sa bank account ni Avancenia. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma naman ng Securities and Exchange Commission o SEC na nakasaad si Vice President Sara Duterte bilang stockholder at miyembro ng Board of Directors ng Davao-based private company na Metro City Chow Foods Corporation mula 2022 hanggang 2025 habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente ng bansa.
Sa pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ng Direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC na si Gerardo Del Rosario na lumabas sa General Information Sheet o GIS ng Metro City Chow Foods Corporation ang pangalang Sara Z. Duterte bilang may hawak ng 500 shares at kabilang sa Board of Directors sa nasabing panahon. Inihayag ni Del Rosario na maaaring ipagpalagay na ang tinutukoy sa dokumento ay ang pangalawang Pangulo. Binanggit naman ni Cagayan de Oro 1st District Congressman o Representative Lordan Suwan na ipinagbabawal ng konstitusyon ng direkta o hindi direktang paglahok ng Pangulo at pangalawang Pangulo sa negosyo habang sila ay nasa pwesto. Ayon sa Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution, ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng gabinete at kanilang deputies at assistants ay hindi maaaring humawak ng ibang posisyon o trabaho, magsagawa ng propesyon, makilahok sa negosyo o magkaroon ng pinansyal na interes sa mga kontrata o prangkisang ibinibigay ng pamahalaan. Nakasaad din na dapat nilang iwasan ng anumang conflict of interest sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Samantala, bagong Presidential Advisor in Peace, Reconciliation and Unity nanumpa na sa puwesto. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mel Senen Sarmiento bilang bagong Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Papalitan ni Sarmiento si Carlito Galvez Jr. na nagretiro na sa serbisyo. Bilang bagong pinuno ng UPAPRU, pangunahan ni Sarmiento ang mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran sa lugar ng mga apektado ng kaguluhan at kahirapan. Si Sarmiento ay dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nagsilbi rin siyang kongresista ng unang distrito ng Samar at naging alkalde ng Calbayog City sa loob ng 3 termino. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, pinagtibay ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na nagpapabasura sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kaugnayan ito sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo para sa kasong Crimes Against Humanity na naganap umano sa administrasyon nito. Ayon kay Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, mayorya ng mga kasapi ng chamber ang nagdesisyon na ibasura ang 4 na grounds ng naturang apela. Ikinukonsidera rin ang hiling ng depensa para sa agaran at walang kondisyon na pagpapalaya sa dating Pangulo, gayunman hindi aniya ito nakikitaan ng basihan. Wala sa pagdinig si dating Pangulong Duterte at kinatawan lamang siya ng kanyang legal counsel sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman at Dove Jacob, habang dumalo rin ang mga kinatawan ng prosecution at mga kinatawan ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings. Samantala, PNP nanindigang walang puwang ang anumang uri ng pang-aabuso sa kanilang hanay. Detalye hati ni Angel Garcia. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa ilang kadete at personnel ng Philippine National Police Academy kaugnay ng insidente ng hazing noong April 3. Binigyan din ng PNP na walang puwang ang hazing o anumang uri ng pang-aabuso sa kanilang hanay at ang sinumang lalabag sa batas ay papanagutin ng walang kinikilingan. Ayon pa sa pamunuan, iniutos na rin ang patuloy na pagpapalakas ng pagpapatupad ng mga patakaran, mahigpit na superbisyon at mekanismo ng pananagutan upang agad at maayos sa matugunan ang ganito mga paglabag alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Nitong April 20, formal na naghain ng reklamo ang CIDG sa Office of the Provincial Prosecutor sa Imus, Cavite laban sa mga sangkot dahil sa paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Tiniyak din ng pambansang pulisya na magpapatuloy ang kanilang aksyon laban sa lahat ng ulat ng paglabag at papaigtingin ang mahakbang upang maiwasan ang kahalintulad na insidente at mapangalagaan ang kapakanan ng lahat ng mga kadete. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Magdutungo ngayong araw sa Czech Republic si DOJ Secretary Frederick Vida upang makipag-ugnayan sa mga otoridad kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Vida, wala pang detalye kung ilang araw siya mananatili sa Czech Republic at kung sino-sino ang kanyang makakausap. Kasama ang babiyahe ni Vida si Chief State Counsel Dennis Arvinchan. Una nang sinabi ng kalihim na kumpiyansa ang DOJ na may babalik sa bansa si Ko. Nasa kusodian ng mga otoridad sa Czech Republic si Ko na sinasabing naharang dahil sa kakulangan sa travel documents. Naharap si Ko sa mga kasong malversation of public funds, falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, Sandigan Bayan naglabas ng precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Detalye po ihatid ni Gina Mape. Gina. Hindi na maaaring makalabas ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y dahil naglabas na ng precautionary hold departure order ang 7th Division ng Anti-Graft Court na pumipigil sa dating Speaker na makaalis ng Pilipinas. Ang paglalabas ng precautionary hold departure order ay matapos bigyan ng Sandigan Bayan ang verified ex parte application na inihain ng Ombudsman. Inaatasan ng Anti-Graft Court ang Bureau of Immigration na agad ilagay ang pangalan ni Romualdez sa hold departure list upang pigilan ang pag-alis ng dating kongresista. Nakasaad rin sa kautusan ang posibleng mga kaso ni Romualdez gaya ng plunder, direct bribery, indirect bribery, money laundering at paglabag sa Sections 3A at 3B ng Republic Act 3019 o Anti-Graft Law. Paliwanag ng Sandigan Bayan, may probable cause upang tumakas ang dating speaker at makaiwas sa pag-aresto dahil sa mga kinakaharap na kaso. Nakasalig ang application sa complaint affidavit noong April 20 na nagsasakot kay Romualdez sa 56 billion peso kickback sa flood control projects. Kasama ang naging pahayag ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at salaysay ng testigong si Orly Guteza. Ang mga aligasyon laban sa kanya ay una na ring itinanggi ni Romualdez at nanindigan na hindi siya naguutos o tumanggap ng kickback. Tiniyak din niya na haharapin ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay naman na balita, kampo ni dating House Speaker Romualdez wala pang natatanggap na kopya ng umano'y reklamo ng Ombudsman. Detalye hatin ni Grace Mariano. Binigyang diin ni Attorney Ade Fajardo na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng umano'y reklamo ng Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Kasabay nito ay muling pinabulaanan ni Fajardo ang mga alegasyon na may maling ginawa si Romualdez. Diin ni Fajardo ang mga aksyon ni Romualdez ay palaging alinsunod sa itinatakda ng batas. Umaapela si Fajardo na pairali ng due process kaakibat ang pangako na tutugon at haharapin ni Romualdez sa tamang forum ang mga alegasyong ibinabato sa kanya. Ito si Grace Mariano para sa DWWW774, your ultimate music radio. Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na i-refund sa kanilang mga customer ang natitilang balanse na 14.17 billion pesos matapos makumpleto ang regulatory process para sa distribution charges na ipinatupad mula noong July 2022 hanggang December 2024. Nag-ugat ang desisyon sa kumpirmasyon ng ERC sa mga aprobadong distribution rates na siningil sa mga customer na ikinukumpara sa kwinentang actual weighted average tariff ng Meralco. Iginiit ng ERC na bagaman nagkaroon na ng paunang refund ng Meralco ng halos 20 billion pesos na sinimulan noong April 2025 hanggang nitong February 2026 ay may kulang pang refund ng Meralco na 14.17 billion pesos. Maliban sa nasabing desisyon, inatasan din ng ERC ang Meralco na regular na magsumite sa kanila ng report hanggang matapos ang pagbibigay ng refund sa mga customer. Samantala, planong pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections pag-aaralan muna ayon sa isang senador. Narito ang report ni Conde Bata.
Hinikayat ni Senator J.V. Ejercito ang Kongreso na pag-aralan ang panukalang pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa Nobyembre. Ayon kay Ejercito, kahit pa nasa kapangyarihan ng Kongreso na suspendin muna ang halalan, kailangang pag-aralan pa rin kung legal ba itong gagawin. Sinabi ng senador na mahalagang suriin muna nila kung pasok ang krisis sa langis sa itinakdang guidelines ng Korte Suprema pagdating sa pagpapaliban sa halalan. Tinukoy din ni Ejercito na pang ilang beses na itong suspensyon sa BSKE na gaganapin sana sa November 2. Nanginayang ang senador kung muling ipagpapaliban ng BSKE dahil tiyak na marami sa mga kababayan ang gusto nang makapili ng susunod nilang barangay officials at posibleng may mga kabataan ang napagkakaita ng oportunidad na makapaglingkod dahil lumampas na sa kanilang productive years. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:58 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, sa abot sa 12 driving school sa Metro Manila ang binawian ng akreditasyon ng Land Transportation Office o LTO matapos mapatunayang lumabag sa umiiral na patakaran ng ahensya. Kabilang sa mga driving school na tinanggalan ng accreditation ay ang RSY Driving School, Learn Fast Driving School, Central Driving School Incorporated Fugoso, Central Driving School Incorporated Barangay Pinyahan, MC Driving School at SMJ Automobile Driving School Novaliches. Binawian din na akreditasyon ng LTO ang RNJ Driving Academy, Precision Driving School Katipunan, Jada Driving Institute Valenzuela, SG7 Driving School, K-Shine Star Driving School Corporation Biak na Bato at Qualiserve Driving School Valenzuela. Ayon sa LTO, kabilang sa mga paglabag ng mga driving school ay ang maling representasyon sa kanilang aplikasyon o operasyon, muling paggamit ng akreditasyon at hindi pagsunod sa tinakdang pamantayan at requirements ng ahensya. Dahil dito, pinataw ang parusang pagbawi ng akreditasyon na nangangahulugang hindi na sila maaaring magpatuloy bilang LTO accredited driving school. Samantala, isa pang Metro News na Botas City Government pinaalalahanan ng mga boat owners na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang e-fuel cards. Detalye po ihatid ni Joanna Bakiran. Nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Nabotas sa mga boat owners na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang e-fuel cards. Ayon sa Nabotas City PIO, maaaring kunin ang nasabing e-fuel cards sa City Agriculture Office, first floor, Nabotas City Hall Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para naman makita ang listahan ng mga benepisyaryo, ay bisitahin lamang ang Facebook page ng Nabotas City PIO. Magdala rin ng mga sumusunod, isang valid ID o any government-issued ID, rehistro ng bangka, at nabo-rehistro QR code. Paalala naman ng lokal na pamahalaan, hindi maaaring kunin ng kahit sinong representative ang nasabing fuel subsidy. Ako po si Joanna Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 95 centavos. Nasa 70 pesos and 39 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 98 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 99 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng April 22, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655,
Ang winning number combinations ay 30, 43, 51, 44, 46, at 32. Muli ang winning number combinations ay 30, 43, 51, 44, 46, at 32. Mayroon itong jackpot prize na 62,292,600 pesos and 8 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 10, 37, 11, 43, 18, at 15. Muli ang winning number combinations ay 10, 37, 11, 43, 18, at 15. At may jackpot prize ito na 37,882,594 pesos and 88 centavos. Yan ang recap ng resulta ng April 22, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Tiboli, South Cotabato na bukas na muli sa mga turista at publiko ang Lake Hulon na isinira ng halos 2 linggo dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Ayon kay Tiboli Mayor Keo Dale Tuan, matapos ang ginawang pagsusuri at assessment sa Lake Hulon at mga kalapit na lugar, itinuturing na itong ligtas para sa publiko. Matatanda ang iniutos ni Tuan ang pansamantalang pagsasara ng Lake Hulon na itinuturing na Crown Jewel of the South, kasunod ng engkwentro noong April 9 sa pagitan ng mga sundalo at umunoy mga rebeldeng New People's Army sa Sitio Tibul sa Barangay Laconon. Matatagpuan sa Mount Melibengoy, ang Lake Hulon ang dating kilala bilang Lake Maghon o Moghat. At ngayon ay Mount Parker ay isang sikat na destinasyon para sa trekking sa bayan ng Tiboli. Matagal bago ito naging tourist attraction, ang Hulon na nangangahulugang malalim na tubig sa Tiboli ay itinuturing na isang sagradong lugar ng tribo. Noong 2003 at 2004, kinilala ng pambansang pamahalaan ng Hulon na bahagi ng Alab Valley Protective Landscape bilang pinakamalinis na anyong tubig sa loob ng bansa. Mula naman noong 2016 hanggang 2017, ang Laway kinilala rin bilang isa sa top 100 sustainable destinations sa mundo ng Green Destinations. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, pollution warning application ilulunsad ng mga scientists sa South Africa. Tali po ihatid ni Rose May Miranda. Nagdisenyo ang mga siyentipiko mula sa University of Witwatersrand ng kauna-unahang application na kaya magbigay ng babala sa mga residente sa South Africa hinggil sa mga antas ng polusyon. Ito ay matapos makaranas ang Johannesburg ng pagtaas ng coal emissions itong mga nakalipas na linggo na nagdudulot ng mga problema sa paghinga at iba pang mga issue sa kalusugan. Ang naturang pinakamayamang lungsod ng Africa ay hindi kalayuan sa mga minahanang carbon sa bansa at madalas na may presensya ng asupre na amoy bulok na itlog sa hanging nalalanghap ng mga residente rito. Iniuugnay ni Environment Minister Willie Ocamp ang mabahong amoy na ito sa mga inilalabas na hydrogen sulfide mula sa operasyon ng pagmimina at industrial sa layong 400 kilometro sa silangan ng Johannesburg. Sa ilulunsad na pollution warning app ng mga siyentipiko sa huling bahagi ngayong taon, gagamit ito ng datos mula sa daan-daang air monitoring system. Pagkatapos ay magpapadala ito ng mga abiso at payo sa mga residente tungkol sa mga protective measure kabilang ang pagsusuot ng mask sa panahon na mataas ang polusyon sa hangin, bagaman ang mga mask ay nakatutulong lamang sa ismagat suit at hindi sa mga gas tulad ng sulfur compound. Pangalagaan ng kapaligiran para sa ligtas sa kalusugan at magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan
panahon ngayon ng mga music icon na nagpasikat ng mga kantang Pretty Woman at Tell Laura I Love Her. Sino sila? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 23, kaarawan ng dalawa sa mga paborito nating mga music icon. Sa araw na ito, taong 1936, ipinanganak ang American na singer-songwriter na si Roy Orbison na kilala rin sa tawag na The Big O. Si Orbison ang kumanta ng 1964 hit na Pretty Woman na nag-number 1 sa US at UK sa nasabing taon. Si Roy Orbison din ang kumanta ng 1988 hit na Handle with Care na nag-number 21 naman sa UK charts ng taon din na yon. Samantala, April 23 din, taong 1939 naman nang ipinanganak ang American na pop singer na si Ray Peterson. Si Peterson ang kumanta ng 1960 hit song na Tell Laura I Love Her na nag-number 1 sa US chart. Ilan pa sa mga awitin ni Ray Peterson na inyo ring madirinig dito sa DWWW 774 ay ang Good Night My Love at Corina Corina. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba! Sa atin naman pong balitang kakaiba, chopstick. Nakabara sa lalamunan ng isang lalaki sa China sa loob ng 8 taon. Detalye po ng balitang kakaiba ay hatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Isinugod sa ospital ang isang lalaki sa China makaramdang ng matinding pananakit ng lalamunan na hindi na tinasabla ng painkiller. Nagsuri ng mga doktor, doon nila na-discover na may chopstick na nakabara sa lalamunan ng 46 years old na pasyenteng kinilala bilang si Mr. Wang. Kwento ni Mr. Wang, aksidente niyang nalunok ang 12 centimeters na stainless steel chopstick. 8 taon na ang nakalilipas habang kumakain ng lasing. Inarekomenda noon ng sumalang siya sa operasyon kung saan iiwain ang kanyang liig upang maalis ang chopstick. Ngunit dahil sa takot, pinili ni Mr. Wang na huwag na itong alisin at mamuhay na lang siya na may nakabarang chopstick sa kanyang lalamunan. Pero kamakailan lamang lumala ang kanyang kondisyon na makaranas siya ng matinding pananakit sa lalamunan na hindi na tinatabla ng painkiller. Sa x-ray natuklasan ng mahabang metal object sa kanyang lalamunan. Ayon sa mga doktor, maaari ito makasira sa mga blood vessel at mucous membranes sa pamamagitan ng minimally invasive procedure. Patagumpay na natanggal ang chopstick nang hindi na kinakailangang hiwain ang liig ng lalaki. Naku, inay talaga tayo sa paggamit ng mga kubyertos, no? Tulad niyang chopstick na yan, lalo kung stainless. At saka, alam mo, lagi tayo makinig sa mga doktor, no? Huwag sa Google. Kailangan kung may nararamdaman sa katawan, Darlene, hindi sa Google. Correct. Sa doktor talaga. Mas mabuti, mas safe, at silang mas nakakaalam, no? Minsan sa Google, pag sinerch mo lang yung nararamdaman mo, anong sakit na ibigay sa'yo. Diba? Correct. Tulot pa sa'yo yan ng stress. At kaya nga importante, check up agad, no? Doktor ang dapat sapitan. Okay, mga professional. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito kung si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito muna ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ikinasurpresa ba ninyo ang mga nadiskubreng umano'y yaman ni Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya sa pagdinig ng House Committee on Justice? Ulitin ko mga kanyusik. Ikinasurpresa ba ninyo ang mga nadiskubreng umano'y yaman ni Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya sa pagdinig ng House Committee on Justice? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw ng Huwebes, April 23, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.